Ito po, komentuhan po natin itong balita mga katambay na talagang yung sinasabi nga po ni Vice President Sara Duterte, yung sinasabing demolition job at political harassment, talagang hindi po ito lulubay hanggat hindi nila napapabagsak ang isang Vice President at mga Duterte. Dahil alam naman natin mga katambay na kaisa-isang napakalakas na magiging presidente ng Pilipinas ay si Sara Duterte mga katambay. At yan po ay hindi katanggap-tanggap sa mga ambisyoso at yung sinasabing ayaw na umalis sa kapangyarihan mga katambay. Kaya gagawa't-gagawa po ito talaga ng sinasabing matinding demolition job o paninira sa Vice President. At ito po ay alam na po ito ng mga Pilipino. At alam yung mga galawan po ito ay talagang lahad na ito, bulgar na sa mga Pilipino yung ganitong style mga katambay. Ito po, katulad po ng media mga katambay. Komento ni Kamanong, iba po ang ating mainstream media pagdating po sa Vice President. Kasi po, bakit ko po nasabi, ito pong balita na paikinggan natin ay talagang may malis po ito, malisyoso at may tinutumbok mga katambay. Bakit? Kasi 4 na taon na ang nakakaraan pero pilit pa rin kinakabit sa mga Duterte at lalo kay Vice President Sara Duterte. At walang katigil-tigil na usaping kahit ang budget ng DepEd pero pilit pa rin nilang sinisingit ang confidential fund ng Vice President. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. May mga gamit ang Department of Education kabilang ang mga laptop na nadiskubring 4 na taong nakatenga ayon sa bago nitong kalihim. Hindi rin alam ng mga DepEd official kung saan ginamit ang mahigit 100 milyong pisong confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Jonathan Andal. Sa pagdinig sa Kamara para sa hinihinging budget ng Department of Education para sa susunod na taon, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na nagulat siya sa kanyang mga nadiskubre pagkaupo sa pwesto. 1.2 milyong piraso daw ng laptops, libro at iba pang gamit, 4 na taon na raw nakatenga sa warehouse ng kanilang logistics provider. Nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales, Your Honor. Sinita naman ng mga kongresista ang DepEd sa mabagal umano nitong paggamit ng budget at natirang pondo. Halimbawa, sa 11 billion pesos na pondo para sa computerization program, 2 bilyong piso lang ang nagamit. Lalo't sa computer ratio daw ngayon, 30 guro ang nagkakasya sa kada isang computer. Procurement issues po talaga. Could you... Sa mga nag-fail po ang bidding ng mga learning tools and equipment namin. I really noticed that mabagal ko kami sa procurement. Pansin tuloy ni Representative Stella Kimbo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Sabi ng mga opisyal ng DepEd ngayon, hindi nila alam kung saan ginamit ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Kung alam ba namin yung details ng pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Naging controversial rin ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 nang lumabas na ang halagang 125 million pesos ginastos ng OVP sa loob lamang ng 11 araw. Matapos suriin ng Commission on Audit ang liquidation na sinabit ng tanggapan ng bise, nakitang mahigit 73 million pesos dito hindi pumasa. Sa notice of disallowance na may petsang August 8, 2024, tinukoy ng COA ang halos 70 million pesos na ibinayad na pabuya na cash, various goods at medisina. Pero wala raw kaukulang isinumite ng dokumento para may pakitang tagumpay ang isinagawang pagkalap ng impormasyon at surveillance. Kinuha rin sa confidential funds ang pinambili ng 3.5 million pesos na halaga ng lamesa, silya, computer at printer. Pero hindi nilinaw ng OVP na gagamitin ang mga ito sa mga confidential activities. Ayon naman kay Representative Hervilia Luistro, sinubukan umanong pigilan ng Office of the Vice President ang COA na ibigay sa Kamara ang audit report nito. Ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report. That includes the notice of disallowances. Ayon kay OVP spokesman Attorney Michael Powa, tutugunan nila ang mga puna ng COA. Yan po ay subject to appeal. In fact, we are given 6 months under COA's own rules to appeal po yung notice of disallowance dun sa commission proper mismo. Magpaprovide tayo ng mga additional documents para kung may pakita talaga sa COA na wala naman pong maling paggasta ng pera dito. Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara sa mga issue na lumabas sa pagdip. Yan, nakita niyo po mga tambay, malinaw na malinaw po sa opisina po ng Vice President. Tumutugon po sila sa lahat. Sa lahat po ng pangangailangan at kailangan ng COA ay tinutugunan po ng Office of the Vice President. Pero pagdating po sa Kamara at sa media, ibang klase po. Antimano po, bine-brainwash na po ang mga Pilipino na meron pong naganap na korupsyon, lalo po sa confidential fund. Ganyan po ang tinatawag na, komento ni Kamanong, demolition job. Dahil alam naman po natin na meron po itong pinaplano di umano. At ito po'y pumutok. At mismo, galing po sa mga matataas na naging opisyal ng ating bansa.
Lalo po ang ating Vice President nagsalita about sa impeachment, di ba? Nilulutong impeachment, di ba? Ganon din si dating Secretary Harry Roque at marami pang iba na nagsalita about diyan. Dahil alam naman natin na talagang kung matutupad po ang impeachment, mga katambay, sino po ang magiging Vice President na papalit sa ating Vice President Sara Duterte? Sino po? Dalawa lang po ang nagiging running mate po dyan na po pwedeng pumalit. Kung mangyari po ang demolition job na ginagawa po nilang paninira at talagang bine-brainwash ang taong bayan para maniwala na may korupsyon ang confidential fund ng Vice President. Sino po? Di po ba dalawa lang ang magkasunod? Di ba? Ang Senate President at ang Speaker of the House. Sila lang po ang po pwedeng pumalit kung matutuloy ang plano nila dito po sa sinasabing tinututukan nila para maging ground ng impeachment. Kasi isa pong ground ito yung sinasabing korupsyon na pilit nilang dinuduktong ang confidential fund dahil pilit nilang inuungkat kahit doon sa sinasabing budget ng DepEd na hindi na secretary ang ating Vice President. Pilit pa rin kinakabit ang confidential fund doon, mga katambay. At meron pa, yung sinasabing laptop, yung mga laptop daw at mga libro ng 2020 pa, nakatenga raw doon, 2020. Baka yun ikakabit din sa ating Vice President Sara Duterte. Baka doon pa rin ikakabit yung issue ng laptop at mga libro na sinasabing 1 million mahigit yung mga gamit. 2020, anong year po naging Vice President ang ating Vice President? 2022. Nakakahiya naman dito sa bagong Secretary ng DepEd na si Secretary Angara. Kung ikakabit niya po yung issue ng mga sinasabing nakatenga na ng 4 na taon, hiyang-hiya naman tayo sa kanya. Kung ipagbibintangan nila ron at sinasabi nila isang parte rin ng korupsyon yun, sa Vice President, wala nang maniniwalang mga Pilipino ron, mga katambay. Lalo si Kamanong, 4 na taon na yung gamit at 2 taon pa o kulang 2 taon pa lang sa pwesto ang isang Vice President, Sara Duterte. Pero hindi naman nila tinutukan yun. Hindi naman nila tinutukan yun sa budget hearing ng DepEd. Ang mas tinutukan nila, yung confidential fund ng Vice President. Dahil nga mga katambay, demolition job ito. Dahil yung sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, yung kasakiman, katakawan, gahaman sa kapangyarihan. Di ba yung sinasabi ni Vice President? Gahaman sa kapangyarihan. Meron pa sinasabing pagkagahaman at lulong sa droga. Di ba? Ano pa? Sa pera. Sa pera, kapangyarihan, droga at pera. Na ayaw nang mawala sa kanila. Di po ba mga tambay? Kaya po, isa pong Duterte ang nagiging hadlang po sa kanila. Kaya ano po ang gagawin nito? Dahil mismong sinabi ni Vice President Sara Duterte, ang nangyayari sa gobyerno natin, napaka-worse at rotten, bulok, lalo na sa korupsyon, bulok sa paghawak at pag-shoulder ng mga pondo ng bayan. Di po ba? Hindi ba napapansin? Ang mga proyekto, nalulusaw lang, tinatangay ng baha. Pati yung mga pera, napakadali nila ilipat. Pera sa PhilHealth, ilang daang bilyon. Di ba? Nawawala ang issue. Di po ba? Hindi pinag-uusapan sa Kamara at sa Senado at ang mainstream media. Nakita niyo ba ang pinag-usapan yan? At lalo yung drug issue ng pamilya ng presidente at mga barkada nito ng Voltes 5. Di ba? Nilalayo nila yung issue. Isa rin po kasi itong parte ng kasama sa pag-twist. Kasi, malapit na pong mag-aklas at ang mga taong bayan naririndi na. At sinasabi ng karamihan natin at napakarami nating kababayan na dapat na magpa-drug test ang ating Pangulo. Siyempre, parang po isa ito sa para ma-twist at mawala ang atensyon ng mga Pilipino para sa drug issue rin ng Commander-in-Chief at ng pamilya at ng grupo. Di ba? Kailangan mo i-twist yan. Lalo gagamitin mo ang mainstream media. Ano po ang pinakamagandang pang-twist para po mawala ang issue ng droga ng Pangulong Marcos at ng Voltes 5? Di po ba? Tanging si Vice President Sara Duterte lang. Dahil si Vice President Sara Duterte, ang number 1 na kailangan mawala sa hanay po ng pamahalaan. Di ba? Para magawa na nila lahat ang gusto nilang gawin sa ating gobyerno. Sila na lahat ang mamamayagpag, itong grupo na ito. Di po ba? Komento ni Kamanong, hindi niyo po ba napapansin? Kung paano po magpatakbo ang bagong Pilipinas? Tingnan niyo po mga katambay, ang halal ng bayan. Kayo po. Meron naman po tayong isip. Nakikita po natin ang sitwasyon ng bansa. Ano po ang tinatrabaho ng mga sinasabing maglilingkod sa atin? Lingkod bayan, puno, lingkod bayan. Ano po ang trabaho ng mga congressman na ginagawa po? Ito po ay legislative. Parte po ito, makatulong, magbalangkas ng mga batas o gumawa ng napakagagandang batas para po sa ating bayan at ang ating bayan gumanda
at mapaunlad. Ano po ginagawa nitong mga ito? Dalawang sangay po ng kapulungan, ang Kamara at Senado. Ano po ginagawa na trabaho sa atin? Hindi ba napansin? Puro pamumulitika. Pamumulitika. Lalong-lalo sa mga Duterte at lalong-lalo sa Vice President. Di ba? Hindi mo napansin? Ito lang ang binibigay sa atin trabaho nitong mga kapit-kapitagang mga representative o sinasabi mga congressman o representative ng mga distrito natin. Ito lang. Di ba? Ngayon lang nangyari ito ulit. Di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho ito para sa bayan, para sa mga Pilipino. Itong dalawang sangay nito. Tumutulong po ito sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi po ganito ang style nito. Pero ngayon, iba na po. Nagiging greedy na po sila. Ganid. Sakim. Komento ni Kamanong, nagiging greedy. Sobrang ganid. Sobrang sakim sa kapangyarihan. Na ayaw na nilang mawala. Dahil nga po ngayon, sa panahon po ngayon, sa tingin po ni Kamanong, komento ni Kamanong, kasi po ngayon ay sobra-sobra po yata ang kanilang nagiging pakinabang yata, mga katambay. Kaya parang mucho-mucho po sila ngayon. Wala pong nagdidikta. Sobra-sobra po, mga katambay. Sobra-sobra yata. Punong-puno na ang kanilang mga bulsa, di umano. Sobra-sobra na. At walang nagbabawal. Unlimited. Unlimited po yata sila ngayon, mga katambay. Lalo sa kabangyaman, lalo sa budget, sa pera ng mga taxpayer, sa pera ng mga nagtatax, nakakautang pa tayo ng isang damukal na pera sa labas ng bansa. Sila lang. Sila lang umahawak nito. At gigil na gigil talaga sila. Di po ba? Saka, ang mga Pilipino, katulad ni Kamanong, hindi naman bobo, tanga. Hindi naman bobo na Pilipino eh. Hindi tanga mga Pilipino. Kasi palalabasin ng Kamara, sa pangunguna po nitong mga kapit-kapitagang representative at congressman sa Kamara, pinalalabas nilang masama ang confidential fund. Masama ang paggamit ng confidential fund. Confidential nga eh. Di ba? Confidential. Tanging nakakaalam lang nito, yung gumamit. Confidential nga eh. Pero pagdating sa Kamara, hindi dapat confidential yan. Di ilagay na natin doon. Lagyan natin sila ng tama. Tamaan natin. Pero tatamaan sila eh. Bakit ko sinabing tatamaan sila doon sa sinasabi tama sila? Mga tamay. Bakit? Isa lang po ba ang may confidential fund? Sa dami po ng politiko sa ating bansa. Sige nga. Kayo po tatanungin ko mga katambay. Yung ginagawa mong paninira, kahit yung mga media, yung mainstream media, tatanungin ko rin sila. Isa lang po ba ang may confidential sa ating bansa? At kayo rin po mga congressman at mga senador. Wala po ba kayong mga confidential fund? Wala po ba? Pati ang inyong speaker at ang inyong Senate President. Bakit po gigil na gigil kayo rito sa confidential fund ng Vice President? At pilit nyo nga kinakalkal kung paano po ginastos. Unang-una sa DepEd. Kaya humingi siya ng confidential funds sa DepEd dahil yung mga anak namin, yung mga apo namin, pilit kinukuha. Bine-brainwash ng mga kaliwang grupo. Di po ba? Mga NPA. Di po ba? Diyan kumukuha sila ng kanilang sinasabing panlaban sa gobyerno. Sa mga estudyante, bine-brainwash nila. Di po ba? Kaya nga natuklasan mismo ng Vice President. Dahil gamit ang kanyang confidential fund kung anong ginagawa ng mga kabayang group. Di po ba? Sa pangunguna ni Raul Manuel ng Kabataan Party List na sangkot. Ayon sa Vice President, sangkot. Sangkot siya sa NPA. Di po ba? Kaya gigil na gigil sila na ayaw nilang lagyan ng confidential fund ng Vice President dahil gusto ni Vice President mawala na ang NPA sa Pilipinas. Ang mga kaliwang grupo. Mawala na at hindi nakakatulong sa bansa yan. Di po ba? Pero, pagpasok po ng Bagong Pilipinas, magkakasama na po sila. Dahil iba po ang layunin ng Bagong Pilipinas. Di ba? Kasama po sa part po ng demolition job yan sa Vice President. Dahil marami pong issue. Kung paglalagyan lang natin, kung pagtatagmi-tagmiin lang natin at lalagyan natin ng logic, ano po ba ang gusto na proseso na sinusulong ng Bagong Pilipinas sa pangunguna po ng Speaker ng Kamara? Di po ba? Gustong balangkasin ang saligang batas. Di po ba? Pilit gustong papasukin ng tsa-tsa ang PI, ang People Initiative, na pinagaganda lang nila. Na kesyo babalangkasin nila yung sinasabing pang-ekonomiya natin. Di ba? Pero, ano po, nakikita po natin yung term extension na ayaw na nilang mawala. Komento ni Kamanong, ayaw na nilang mawala sa kapangyarihan. Kaya nga po yung pinipigilan dahil sa paghawak po nila ng kapangyarihan. Sumusobra po sila sa kapangyarihan. Parang nagiging abusado sila sa paghawak ng kapangyarihan. Na gusto nila ay maging forever na sa kapangyarihan. Kaya nga po, ano po ba sinasabi po na matatalino nating politiko, lalo po ng dating Pangulong Duterte? Yung plano nila, basang-basa na ni dating Pangulong Duterte na ibabaguhin nila saligang batas na magkakaroon na tayo ng Prime Minister. Di ba? Prime Minister. Pag nabago po ang saligang batas natin, wala na po tayong silbi. Tayong mga Pilipinong botante, wala na tayong halos silbi pagka Prime Minister na po. Sila na po.
Sila na po magluluklok niyan. Yung mga mambabatas, mga representative. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, sila na rin ang magluluklok ng Prime Minister. Ano po mangyayari sa ating bansa? Hawak na sa leeg ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, hawak na nila sa leeg ng sinasabing sakim sa kapangyarihan. Ganid sa pagiging politiko. Di ba? Nakatambay. Kaya nga po, nagiging tinik lang ito. Ito lang kasi ang tinik. Si Sara Duterte lang ang tinik dahil siya yung Vice President na malapit na maging presidente. Kaya gustong-gusto nila itong mawala. Matanggal as in Vice President. Masira. Gamit ang confidential fund. Dahil nga sinasabi ni Kamanong, pag natuloy yung plano nila, sino ang Vice President? Di ba? Kung hindi ang Senate President, ang Speaker of the House. Sino pa magiging oposisyon? Magtutuloy-tuloy na ang gusto nila. Na charter change. Kung mawawala ng Vice President, tuloy-tuloy na yan. Wala nang pipigil. Nahandyan pa lang kasi ang ating Vice President. Kaya hindi nila magawa. At nahandyan pa ang dating Pangulong Duterte. Kaya pilit din nila pinababagsak ang mga Duterte, di ba? Pilit nila isinasangkot sa krimen na sinasabing wala naman talagang mabigat na ebidensya at nagustuhan ng mga Pilipino ang pinagagawa ng dating Pangulong Duterte. Lalo yung kanyang pagsugpo sa droga. Yung mga normal na tao at magulang na katulad ni Kamanong, yung mga anak ni Kamanong ay naging safe ng 6 na taon sa mga addictus. Di ba? Pero dito sa mga politiko, mga katambay, ano po, mas gusto nilang worse sa droga ang bansa natin. Gusto nila maging narco-politics. Binabaliktad pa nila. Sa panahon ni Pangulong Duterte, nakaiwas tayo sa narco-politics. Pero ngayon, bumabalik na naman. Pero pilit nila ibinibintang yan sa dating Pangulong Duterte. Pero ibalik natin dito sa confidential fund, mga katambay. Naisingit ko lang yan. Yung confidential fund, maniniwala ang taong bayan, lalo si Kamanong, kung hindi lang si Vice President Sara Duterte, ang kakalkalin nyo. Gumising naman po kayo, mga congressman, ginagawa nyo tanga ang mga taong bayan. Pilit nyo kinakalkal ang confidential fund ng isang Vice President, samantalang ang confidential ng Pangulo ay hindi bababa sa 4 billion. Samantalang gigil na gigil kayo sa confidential ng Vice President ng 125 million noong 2022 at noong 2023 ay 112.5 million. Eh gaano kalaki yung 4 billion na wala man lang kayong issue at wala rin kayong issue sa mga confidential nyo. Hindi nyo, ano kami, tanga? Ginagawa nyo kami bobo? Ano sa tingin nyo? Maniniwala kami wala kayong confidential fund? Sige nga. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, mga congressman, mga representative. Yung speaker, may confidential fund at hindi namin alam kung gaano kalaki dahil ayaw nyo ipakita ang inyong libro. Di ba? Ganon din ang Senado. Kung yung mga secretaries natin, yung mga secretary po ng sangay ng gobyerno, may mga confidential fund. Kayo pa. Kung yung DepEd secretary ngayon, hindi lang siya humingi ng confidential fund, pero pwede pa rin siya humingi ng confidential fund. Di ba? Yung hinihiring nila ngayon sa budget hearing ng DepEd, si Secretary Angara, pwede pa rin siya magkaroon ng confidential fund kung hihingi siya. Lahat halos ng departamento ng gobyerno may confidential fund. Pero isa lang ang pinanggigigilan nilang imbestigahan, ang Office of the Vice President. Kaya alam na alam po ng mga Pilipino ang pinaggagawa nyo, political harassment. Meron po kayong maitim na balak sa Vice President. Alam na po namin yan. Di ba? Dahil may nagkukompas sa inyo. Merong direktor na nagsasabing light, camera, action. Ganito ang gawin nyo. Ito lang ang dapat natin tanggalin. Isa lang. At bahala na kami dun sa iba. Basta kayo camera, tutukan nyo ng tutukan ang mga Duterte. Sa mga Duterte. At kayong mga media di umano, tulungan nyo naman po. Ilatag ito sa taong bayan. I-broadcast nyo. Ipakita nyo na ang mga Duterte. Ibalita nyo. Mainstream media. Komento ni Kamanong na masama ang mga Duterte, lalo ang Vice President, sa confidential fund. Ganun ba kami katanga para maniwala sa social na, sa mainstream media? At sa mga congressman at mga senador, ganun kami katanga na alam namin na mas malaki ang confidential fund ng Pangulo. Mahigit 4 billion taon-taon. Ganun din ang mga congressman, ang speaker. May mga extraordinary pa. May travel fund pa. Di po ba? Meron pang classified fund. Di po ba? Extraordinary, confidential, travel, classified. Ang mga fund nila. Pero walang investigasyon, mga katambay. O tangi sa Vice President Sara Duterte. Kaya wag po tayong papayag, mga katambay, dito. Wag tayong papayag. Ito po ay isang demolition job po ito, mga katambay. Demolition job ang ginagawa ng Kamara. Dito po sa tinatawag na confidential fund na ginagawa nila.
Kung talagang ito po ay sinasabing seryoso sa pagtuliksa ng korupsyon sa ating bansa, itong Kamara, lalo sa pangunguna po nitong mga sinasabing meron po dito si Kimbo, Makabayan Bla, Castro, Manuel, Brosas, at yung iba pang mga representative dyan, nagigil sa confidential fund. Kung talaga sila makabayan at talagang galit sa korupsyon, mismong sila, iimbestigahan nila ang kanilang confidential fund, isa-isa. Di ba? Kaya nga lang hindi sila maimbestigahan ng COA dahil meron sila special na rules o batas na ginawa ni dating Pangulong Lacson, ni dating Senador Lacson, gumawa po ng special rules o batas para sa kanila na hindi sila pwede basta-basta busisiin ng COA at hindi sila allowed o exempted sila sa pagbigay ng mga sinasabing resibo o computation ng kanilang budget at ng kanilang confidential fund. Ayon po yan kay SAS, hindi po kay Kamanong, kay SAS Sasot, at ayon din po yan kay dating Presidente Rodrigo Duterte na sinasabi niya rin mismo siya, open the book, buksan natin ang mga libro natin dahil yung konstitusyon nyo ay pinakabulok, rotten. Bulok at rotten na konstitusyon yan. Hinahamon yan. Pero wala man lang isa. Maliban lang kay Pulong. Si Pulong ang naglatag at nagsubmit sa COA ng kanyang liquidation at mga resibo ng kanyang pondo. Tanging siya pa lang ang sumasagot. Sa Senado, wala pa ni isa. Kahit kaalyado ng dating Pangulong Duterte, kahit kaalyado niya, hindi pa rin nagsasubmit sa COA ng kanilang mga liquidation o resibo. Kahit si Bato, kahit si Go, kahit si Padilla, wala. Kahit si Tolentino na umalis na sa kanilang partido, wala. Bakit kaya mga tambay? Bakit kaya? Pero ang Vice President, kumpleto ang submit sa COA. Dinala pa nila sa Supreme Court. At lahat pa ng kailangan ng COA, isasubmit pa rin ng opisina ng Vice President kung ano pa ang kailangan. Ganong katindi. Transparency ang Vice President, ang Office of the Vice President. Pero itong mga ito, yung mga nag-iimbestiga, nakala mo kay lilinis, napakalilinis, kay puputi. Kaya lang, napakahirap minsan ng puti. Kasi po ang puti, ayon po kay Cathy Binag, yung puti po, nagagamit pong code yan. Yung mga t-shirt, yung white t-shirt o white polo shirt. Code po ng droga yan. Ayon po kay Cathy Binag. Pero po ang Kamara, sa tingin nila, sarili nila, komento ni Kamanong, kay lilinis, kay puputi. Mga tabay, walang bahid korupsyon. Parang wala silang hawak na confidential fund ng kanilang opisina, bawat isa. Ganon din sa pamumuno po ng speaker ng Kamara. Wala pong confidential fund na hawak sila. Napakalinis po nila. Kaya kailangan lang po nating imbestigahan ang kaisa-isang politiko na may hawak na confidential sa ating bansa. Siya lang, katangi-tangi na dapat imbestigahan. Dahil siya lang ang corrupt, dahil siya lang may confidential fund. Ang Pangulo, walang confidential fund ng Pangulo. Walang 4 billion. At ganon din ang Senado at Kamara. Pati ang mga gobernador, mayor, may mga confidential fund po yan, ang mga opisina. Di ba? Lahat halos. Pero isa lang ang masama na humawak na confidential fund, mga tambay. Isa lang ang iniimbestigahan. Isa lang. Mapapaniwala si Kamanong, kung ang iniimbestigahan ng Kamara, itong magagaling na representative o congressman, inimbestigahan mo rin sana lahat. Kahit sabihin mo yung 4 lang ang imbestigahan mo. Presidente, Vice President, Speaker of the House, o Senate President at Speaker of the House, silang 4. Imbestigahan nyo, mga representative. Baka maniwala pa sa inyo ang taong bayan. Maniniwala pa. Dahil 4 na matataas sa ating bansa ang inimbestigahan nyo. Presidente, Vice President, Senate President at Speaker of the House. Silang 4 sana. Kalkalin nyo ang confidential pa nila kung paano ginasot at ginamit. Di ba? Kaya lang, ginagawa nyong tanga ang tao, ang mga Pilipino, ginagawa nyong bobo. Pinaniniwala nyo lang sa isang confidential fund kay Vice President Sara Duterte lang. Lalo nyo lang inaangat ang isang Vice President. At pinakikita nyo sa taong bayan na kung anong klase kayong mga politiko. Kung ano lang ang gusto nyo sa Pilipinas. Nakikita namin mga Pilipino, ang gusto nyo lang sa Pilipinas, kabangyaman yata. Kapangyarihan, pakinabang, na ayaw nyo na maalis yata sa inyo. Di ba? Ayaw nyo na maalis sa inyo. Kapangyarihan, pakinabang, may kasama pa yata ang droga, di umano. Ayaw nyo na rin maalis sa inyo. At sandamukal. Kasi, ang pera ng gobyerno ay gawa na. Gawa na kasi ang pera sa gobyerno eh. Walang iniwan yan. Withdraw ka lang ng withdraw. Di ba? Ang budget, ang pondo, kada 12 buwan lang mga katambay. Withdraw ka naman ng withdraw. Every year, pumapasok. Gawa na ang pera. Sa mga politiko, gawa na ang pera.
Niwi-withdraw na lang taon-taon. Kilalaking numero. Billion, trillion ang kailangan po nilang gastusin taon-taon. Kaya nga po, napakahirap po, lalo kung ikaw nga sinasabi ni Vice President, na greedy, sakim, na ayaw mo na mawala sa'yo. Yun po, nangyayari sa mga politiko natin ngayon. Karamihan po, mag-uumpisa po yata sa Kamara, Senado, at sa Pangulo. Komento ni Kamanong, mga katambay. Nakakahiya. Kayo po mga katambay, ano po sa tingin nyo ang ginagawa ng Kamara? Di po ba? Gising na tayo. Kayo, ano masasabi nyo sa ginagawa po nila? Na talagang pilit pinapapasok at pinasasama ang confidential fund ng ating Vice President. Pero halos lahat naman sila. Naguhugas kamay lang sila. Lahat sila may confidential fund. Kaya good luck na lang sa inyo. Good luck na lang, mga congressman, representative, good luck na lang sa inyo. Next year po, gising na mga tao. Malapit na po ang halalan. Good luck na lang po sa inyo. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa ating maliit na channel, Tambayang Makabaya, sa mga nakagusto po rito. At syempre po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. At tulungan nyo po ang ating bansa. At lalo-lalo po, huwag po tayong papayag sa ginagawa po ng mga sakim at ayaw magtrabaho sa ating bansa. Yung pinasok nilang pagiging politiko, likod bayan, silipin po natin kung talagang ginagawa nila yan sa ating mga katambay. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.